Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Napakainit ng tanghali ngayon pero mukhang mas magiging mainit yung ating kwentuhan kasama ang ating mga kakwentuhan ngayong araw. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. At ito naman po si Sister Tess David. Isa pong mainit at mapagpalang pananghalian po sa inyong lahat ang iyong kakwentuhan sa ere. Ito po si Karen. Nakalimutan ko pang introduce yung sarili ko, no? Kasi yung ating kwentuhan ngayon Nakaka-overwhelm kasi. Oo, kahapon yung kwentuhan natin kasama si Father Pep, yung Flores de Mayo, yung Santa Cruzan, at bakit ang Mayo ay tinatawag na Month of the Blessed Mother or Mary's Month. Tapos yung pinag-uusapan natin kahapon, natapos tayo sa Santa Cruzan, may humabol na texter sa atin . Akala daw niya na yung pinaparada, yung mga sagala, ito yung tanong. Di po ba si Birhen Maria ang nire-represent ng mga sagala sa Santa Cruzan? Paano po natin sasagutan yan? Hindi. Hindi ang Birhen mismo. Ang akala siguro nila dahil yung mga sagala may mga pangalan na nilalagay, mga virtues o kabutihan ng Birhen Maria. Birhen Maria. Oo, katulad ng Divina Pastora, Reina de las Estrellas, Rosa Mystica, Reina Paz, Reina de las Profetas, Reina del Cielo, Reina de las Virgenes. Parang mga litany ng rosaryo. Yun ay mga virtues lang ng Birhen na nire-represent ng bawat isang sagala. Pero yung Birhen mismo, yun imahe mismo ng Birhen, yun ang nasa likod ng Reina Elena. Na yun naman ay usually nasa float yun, nasa isang sasakyan. Karo. Nasa karo siya. So, nandoon ang Birhen, pero yung mga sagala, yun isang virtues lang ng Birhen ang nire-represent, not exactly na yung Birhen mismo. Siguro nga po nagkakaroon ng confusion. Confusion. Oo, kasi pag sinabi mo nga naman yung mga Reyna, syempre pag Reyna, sino yung Reyna? Di ba yung Birhen? Kala nila, Birhen lahat iyon. Yung mga titulo dahil sa ating Birhen. Sabi nga ni Father Pep kahapon, dapat, bago lumabas bawat ang isang Reynang sinasabi nila, i-explain mo na, i-announce mo anong pangalan nung sagalang nire-represent niya, ano ang ibig sabihin nung bawat isang, ang representation ng bawat isang sagala, o kung lalaki yun, kung sino yun, bishop ba yun, o kung aita ba yun, i-announce, ipapakilala, ikakatekise sa mga taong naroon para hindi siya magmukhang beauty pageant. Diba? Para ma-imbue sa mga tao, ano ba talaga yun, bakit ba tayo may Santa Cruzan? Oo nga. So, hindi lang siya beauty beauty pageant, sabi mo? Oo. Kasi yun ang usual na, yung common talagang nasa isipan ng mga tao hindi lang beauty pagandahan. Pageant, hindi beauty pageant lang. Pabonggahan ng gowns. Oo. Yun, fashion show. Contest ng mga nananahe. Kasuotan. Oo, nagiging contest ng mga nananahe na pagandahan tayo ng gown, pa Santa Cruzan tayo, gano'n. So, ibang nagiging showcase ng... Oo, showcase ng mga ability nilang gumawa ng yung mga gown. taga-makeup. Oo. Okay. Now we know. Hindi naman talaga beauty pageant at fashion show. So, ibig sabihin yun, isang prosesyon talaga na isinasagawa tuwing sasapit ang huling bahagi ng buwan ng Mayo, no? At kung saan inilalarawan yung paghahanap ng sa banal na krus ni Reina Elena, no? Na siyang ina ni Constantino. Pero we have to admit, di ba, napakagandang activity ng Santa Cruzan para mapasaya yung
yung town o yung parokya. Pampadagdag talaga sa fiesta atmosphere. So, hindi lang yung pampadagdag or pampasaya, kundi yung talagang tunay na kahulugan or esensya ng nasabing pagkakaroon ng Santa Cruzan ang siyang dapat na tumimos sa kaisipan ng bawat isa, na kung saan kailangan yun ang malaman ng mga tao at matutuhan. No? Di ba? Oo, hindi naman basta kinoncept lang yan. Nakaugat naman yun sa history ng simbahan. Opo, sa kasaysayan mismo ng ating simbahang Katoliko. At saka hindi lang Santa Cruzan, meron tayong panuluyan, di ba? Opo, pagpasko. Pagpasko. Pagpapasok ang Kapaskuhan. Pasyon. Oo. Sa Kapampangan, ano nga ba yun? Pamaglayunan. Layunan. Oo, pamaglayunan. Layunan. Tapos yung pasyon, yun. Marami, rooted talaga. Oo. Kung hindi man sa Bible, doon sa history tradition. natin, tradition natin. Ang ganda nung pag tiningnan natin, kung babalikan natin yung pinagmulan talaga, masasabi natin napakayaman talaga ng ating kasaysayan, ng pananampalataya. Pero bumalik tayo sa ating mga kapistahan na sinasabi. 'Di ba kahapon na nabanggit din natin, aside from being Mary's month, yung Mayo, ang dami-daming kapistahan diyan eh. O ikaw, Sister Tess, last Friday, 'di ba? Fiesta ninyo sa San Isidro. Oo nga eh. Tsaka actually, pag pumasok ang kabuwanan ng Mayo, talagang sa buong bansa, hindi lang sa Pampanga, nagse-celebrate ng kafiestahan, no? At tsaka usually, karamihan, yung mga alam natin, ito ay patungkol kay Santo Niño. No? So, sa bandang Cebu, Davao, Sa South. no? Sikat Oo, na yan. sikat yan. Si Santo Niño talagang binibigyang pugay sa pamamagitan Sa ng Quezon. pagsiselebra ng iba't ibang mga tinatawag nating festival. Oo. Yun. Ang gandang tingnan kung ano yung mga pinagmulan nitong mga festivals na ito, festivals, festivities, fiestas. Tayo dito sa Pampanga, pag sinabing fiesta, naiisip agad natin yung mga kung ano-anong pagkain. Masarap ba yung handaan? Bongga ba yung Oo. handaan sa bahay nila? Ilan bang iluluto mo? Ilang Putahe. putahe? O papatay ba kayo ng baboy? Yung ganun Oo. Pero ano nga ba yung pinagmulan ng mga fiesta na ito? Ito ba ay para lang sa summer, may mga makainan ang mga tao at makapag-bonding with friends and family? O talaga may pinag-ugatan? Usually naman, yung death date. Yun araw ng kamatayan ng isang naging santo. Yun ang Death pa pala. Oo. Yun ang death kasi yun ang birthday niya sa langit. Oo. So yun ang sinusundan natin, kaya nga santo. And then yun ang pinagse-celebrate. Pag ginawa yung santo ay naukol yun isang baryo o isang bayan o isang probinsya sa isang santo. Kung ano yung date na Kinamatayan niya. Tinatawag natin feast day. Yun. Yun ang fiesta. Feast day, Yun ang yun ang sa pinagseselebrate. langit. Oo. Dahil kumbaga, wine-welcome siya sa langit. Dala ng yung mga virtues na kung saan naging karapat dapat siya sa kagustuhan at sa mata ng Panginoon. Kung kaya, yun ang festivity sa langit. No? Pero sa atin dito sa lupa kasi, bakit kamatayan, di ba? Oo. Dahil yung talagang sineselebrate natin dito, yung kanyang pag-akyat sa langit. Oo. Dahil sa naging ang tawag dito, karapat dapat siya sa pagmamahal ng Panginoon habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. The person lived a holy life. Yes, Yung tawag yun. dun. Kaya kung minsan yung mga nagpapamisa, hindi nila maintindihan. Sasabihin sa, pare, sa office, pamisa po ako sa birthday ni tatay, sasabihin niya. Yun pala namatay na yung tatay niya. Birthday yung sinasabi. Akala nila birthday pa rin. Oo. So, kung yung mga feast days natin ay yung mga birthday ng mga santo sa langit, paano ba magkakaroon ng mga santo? Ano yung proseso bago sila ma-declare na santo? Kung kunwari ba, kunyari, si Sister Tess, my dear friend, kasi love ko yan. Pag namatay ba siya, diba? Si Maria Teresa, pag... Ikaw naman, kasi- Catalina.
Baka maingay. Si Mami yun. Si Tita Cher, maganda Wala yung pangalan niya. Oo eh. nga eh. Wala akong... Buti ka meron, Catalina. Catherine. Oo, Catherine nga. Yes. Pero yun nga, kunyari, kasi love ko yan, friend ko, at alam ko, namuhay siya ng banal nung siya'y dito Nabubuhay sa pa. lupa. Pwede ko na bang ipa-declare siya na santo? Ganun ba yung proseso niyan? Actually, meron tayong tinatawag na, ano ba to? Yung path sa English na sinasabi, Process meron of tayong process. proseso, no? Kung paano magiging santo ang isang tao. So, dadaan muna siya sa unang stage, no? O yung unang step na tinatawag nating servant of God Okay. habang siya'y naririto sa lupa. Nako. Di ba? Alam mo ba yung prosesong yan? The whole process, di ba, it takes a long, long time. Oo. Kung minsan, more than 100 years, depende. Pero ano pala niyan, napaka salimuot at napaka makulay. Ay, grabe. Oo. Sinabi mo kumbaga, pa. Yung mga telenovela, walang sinabi dyan sa prosesong yan kasi huhukayin mo lahat ng nangyari sa buhay yung ng naging taong istorya yun. ng buhay ng taong ito Oo. habang siya ay narito sa lupa. Kung yung taong yan, makulay yung buhay. Sino ba yung pinag-uusapan namin ni Bernadette noon? Yung mga santong, hindi naman, kunyari, Saint Francis of Assisi, di ba? Kung ano-anong kalokohan yung ginawa. Pinagkwentuhan nga namin ni Tita Shirley yan. Tapos si San Ignacio o San Agustin. Ayun, nako. Yung mga yan, susme, nung sila'y nasa kabataan nila, kung ano-anong kabulastugan yung At saka yung sabi ginawa. nga, hindi naman lahat mga mabubuting tao ang pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya, Oo, di ba? hindi So, agad-agad lahat- na oo. mabuti. Choice talaga ng Panginoon kung sino yung pwedeng manilibihan talaga O, sa yun Kanya nga. habang sila ay naririto sa lupa. Oo, kung maibalik ko nga kay San Ignacio, napakabanidoso nung taong yun bago siya na-convert. Kasi, syempre, how do you attract? Kaya nga banidoso, kasi may gusto siyang i-attract. O di, syempre, kadugtong ng pagkabanidoso, yung pagkahilig niya sa mga ladies. Pero, mamaya na tayo mag-chismis. Oo Break nga. muna.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. May balita ako mga sisters. Ano yun? Kanina pinag-uusapan natin yung process of canonization. Paano nagiging santo ang isang karaniwang tao? Diba recently, kailan lang to? A few days ago? 2 days ago yata, si Pope Francis may kinanonize o may 4 na bagong canonize na madre. Diba? Oo nga, yan. 4 na madre. Talo lang tayo dito. May isa pa. Ay, 4 pala tayo Feel dito. mo talaga. How I wish. Feel mo talaga, no? Yung mga... Siyempre. Malay natin, di ba? Oh, who knows? Naku, sa mga kalokohan natin, pwede. Sumusunod tayo sa mga kalokohan ni San Agustin, ganun ba yun? Hindi naman. Anyway, yung dalawa, Palestinian nuns. Wow. Tapos, namuhay naman sila ng maayos eh. Tapos, 4 na madre, di ba? 2 Palestinian nuns na educators tong dalawa. Si Marie Alfonsine Gatas at si Mariam Bawardi. Sila'y mga tumira sa Ottoman Society. Nung panahong yun kasi, di ba, yung mga babae, napakababa ng status sa society nila. Pero hindi nila yun inalintana. Talagang tiniis nila yung poverty, ill health, habang tinutulungan yung mga tao. Tapos, etong si Mariam Bawardi, mystic pa daw na nakita yung wounds o yung birhen at saka yung wounds representing those suffered by Jesus on the cross. Nagkaroon siya nun, Tapos yung dalawa naman, si Sister Jean-Émilie de Villeneuve, taga France, at isa si Maria Cristina of the Immaculate Conception, taga Italy naman. 4 na madre. So, pinapakita daw nito na yung pagpapahalaga ng ating Santo Papa at ng Vatican sa mga babae sa panahon ngayon. Tapos, yung 2 madre naman, mataas yung pagpapahalaga ng ating Santo Papa sa mga Palestino. Bali, ngayon yan? Di ba kasi yung issue ngayon, persecuted yung mga Kristiyano sa Middle East. So, itong mga to, naging canonized na o naging santo na sa panahon ngayon. Paano umabot sa canonization? Yung balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Ano yung first step? So, kagaya ng naikwento natin kanina, no? Yung pagiging, yung pagsisilbi sa Panginoon habang sila dito sa lupa na mamumuhay, o yung tinatawag nating first step na servant of God. And then, yung pangalawa, yung tinatawag nating pagkakaroon ng heroic in virtue or yung venerable na sinasabi natin. So, yung sa tinatawag nating venerable, nagkakaroon ng milagro pagkatapos ng kanyang kamatayan, na kung saan dun sa pagtawag, no? Yung tama ba yung sinasabing pagtawag mula sa kanyang halimbawa, isang namatay, kunyari si Mother Teresa, na tumawag tayo sa kanyang tulong, no, through her intercession. Oo. Pagkatapos, yun, nagkaroon tayo ng tinatawag nating milagrong naganap mula sa kanyang pamamagitan, no? Kaya tinawag na venerable or heroic in virtue ang nasabing pagkakaroon ng tinatawag nating kandidato na maging santo, no? So, yung proseso para ma-confirm natin na nagkaroon ng milagro, for example, nagkaroon ng matinding sakit ang isang tao, no? Yung tinatawag nating instantaneous, very sick ang isang tao, o yung terminally ill na talaga, no? Kumbaga, wala nang medications or pag-asa, no? Kahit na pa yung siyentipiko, hindi na talaga madetermine yung buhay ng taong ito. Tapos, yung isa naman na tinatawag nating nagkaroon ng milagrosong pagkakahilom ay yung tinatawag nating lasting. It is a year or more na sinasabi nating kagalingan mula sa pag-intercede ng kandidato na maging santo, yung pagtulong o paghingi natin ng tulong.
And then, yung pangatlo, yung tinatawag nating unexplainable. Hindi maipapaliwanag kahit na ng sensya, no? Kung paano ba gumaling ang isang taong ito na wala ng pag-asa, kumbaga, hindi na siya, isinuka na siya sa ospital. At yun nga, na mag-asa na lamang ang pamilyang ito o ang taong ito sa isang kinikilala niyang makatutulong sa kanya mula sa mga namayapang kandidato na maging santo. No? And then, yung pang-apat, yung tinatawag nating pagkakaroon ng evidence. Yun nga, yung taong humihingi ng tulong sa kandidatong santong ito, yun, nagkaroon ng katuparan, nagkaroon ng milagro. Siya ngayon ay nahilom mula sa matinding karamdaman. No? Kaya, doon na pumapasok ngayon ang tinatawag nating blessed. Kapag yung isang taong iyon, no, na prove niya dahil sa pagtawag niya sa santong ito o sa kandidato na maging santo, no, maire-report yan sa Roma para i-confirm ng Rome na yung taong ito ay gumaling dahil sa pagtawag niya sa tulong ng isang kandidatong para sa kandidatong maging santo. Kaya ngayon iko-confirm ng Pope, no, mula sa Roma na kumbaga mahabang proseso pa, pero once na yung taong iyon ay talagang nahilom mula sa matinding karamdaman, ayun na, doon na pumapasok ang tinatawag nating blessed ang kandidato na maging santo. And then right after that, yung pang-apat, tinatawag natin siyang blessed kapag na-prove na isang milagro ang kanyang naibigay doon sa talagang nagsusumamang humihingi ng tulong sa kanya. No? And then right after the beatification, yung kung saan natatawag na blessed ang isang kandidatong maging santo, diyan na papasok ang tinatawag nating canonization. Yun ay ang last step para maging santo na ang isang kandidatong santo. Haba. Ang Grabe haba, yung ang dami. proseso. Oo, hindi, at saka katakot-takot na proseso, hindi lang simple yung proseso kung paano magiging santo ang isang tao. No, kailangan talaga may hindi may explain, magkakaroon ng scientific explanation kung bakit kunyari ako nagkaroon ng matinding karamdaman. So talagang terminally ill na ako. And then right after that, dahil sa walang humpay akong tumawag sa isang namatay na sa isang taong ito dahil nung panahon niya talagang napakabuti niya, talagang very humble, talagang sumunod siya sa kagustuhan ng Panginoon, ano man ang naging dahilan ng mga bagay-bagay na naganap sa kanyang buhay habang siya ay namumubuhay dito sa lupa. Ayun, sa pagtawag ko sa kanya, dininig niya yung tulong na hinihingi ko sa kanya, yun, ire-report sa Vatican, no, para pag-aralan ng Papa, 10 ng kanyang mga kasamahan, kung ito nga ay valid para siya ay makaraan, para madaanan niya yung proseso para maging tuluyang maging santo ang isang tao. Naku. Hindi rin tinatanggap na sasabihin mo, ay ako gumaling dahil sa kanya. Oo, hindi siya. May supporting pa yan. May interview pa yan sa'yo. May interview yung mga doktor mo. Dapat pakita mo mga x-ray mo. Mga evidences. Lahat ng ebidensya mo. Ngayon, kung wala kang maipakita, usually hindi tinatanggap man magiging yan. invalid lang siya. Yung mga CT scan mo, lahat. Tanungin nga natin yung ating listeners, sino kaya yung kanilang mga paboritong santo na hiningan na nila ng pabor? Tulad, kunyari, yon yung pagpapagaling sa sakit o kung meron mang karamdaman o may sitwasyon sa buhay na nais nilang magpatulong. Sino po yung inyong mga paboritong santo at sino yung mga hiningan na ninyo ng pabor? Sa mga smart subscriber, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa mga Globe subscriber, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Ito palang prosesong to, Sister Tess and Yes. Sister Shirley. Kaya nga pala nagkaroon ng ganitong napakahaba at napakahigpit na proseso. Kasi noong unang panahon pala, nung
syempre, wala pa namang ganyang institutions, no? Wala pang mga ano yun, yung sa Vatican kasi talagang may college for the canonization, yung ano yan for the of saints na tinatawag. Kasi pala, Sila ang nag-iimbestiga. yes, sila yung investigators. Nung una pala, yung pagkakaroon ng santo, yung pagturing ng santo ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano, by acclamation. Parang kunwari, eto ba, yung namatay na to, gagawin ba nating santo? O magtataasan lang pala ng kamay. Oo. Kunyari, di ba yung ating tinatawag na first proto-martyr, si Saint Stephen, di ba siya yung binato? Ano yan kamamatay lang halos ng ating Panginoon. Hindi pa masyadong matagal pagkamatay niya. Tapos yung mga followers niya, tinutuligsa until etong si San Esteban na isang deacon at that time. Siya yung di ba yung trabaho ng deacon? Nagpapasyag ng salita ng Diyos at tumutulong sa temporal needs, sa mga dukha, sa mga balo, sa mga orphans, tinutulungan niya. So, ayaw syempre ng mga tao na nung panahong yon ng ganyan na pinapalaganap mo yung mabuting salita ng kasi Diyos. nung panahong yon di ba yung tingin sa kanila talaga mga rebelde na tagapanggulo. So sunod-sunod yung unang mga santo natin, mga martyrs, parang it took us more than 100 or so years bago na-declare yung unang santo na hindi martir Tapos nung ganun yung nangyayari, by acclamation, nagkaroon ng kung minsan, hindi naman abuse, pero kung minsan may mga nadideclare na santo na hindi naman pala totoong tao, yung parang legend. Diba? Kung magiging legend. Kunyari tayo, si Lola Basyang, gusto mo pa-declare na santo. Sino ba si Lola Basyang? Diba? Naging totoong may taong ganun ba? Legend yan. Pero kasi kung minsan, diba, lumalaganap yung mga magaganda o mabubuting kwento. So, ang dami-dami daw. The church had to streamline. Kumbaga, kailangan tingnan. Masala silang maigi. Tama. Tsaka pangalawa rito, baka mamaya, sino naman yung mga tinatawag nating martyrs? Ano ba yung kaibahan ng martyrs sa mga santo, di ba? Sila yung unang mga martyrs, sila they yung require, unang santo. yung mga martires na tinatawag natin, nangangailangan sila kahit ng isang milagro, no? Para ma-declare sila. Pero definitely, yung second miracle, kailangan pa rin na mahanapan sila at yun na, ang para ma-canonize sila at ang Papa na ang magde-decide dito. Pero ito, Sister Tess, ano na yan ha? Yung current process na yan. Ngayon na yan. Ngayon na to. Pero noon nga, wala pang ganun Oo nga, wala pa. Yung nagtaasan ng, kunyari, nasa simbahan sila. Kunyari, tayong tatlo. Tapos tinanong, mamaya punta tayo sa katedral. Tapos sabihin natin kay Among Jean, pa-declare po natin si Sister Shirley kasi napakagaling nakatikista po niyan. Papadeclare natin na santo. The woman of few words. Diba? Santa Shirley. Wow, ang ganda. Ngayon na institutionalized na. Hindi na tayo papayagan ni Among Jean yan. Sabihin niya, hoy, una, dapat patayin muna yung papadeclare nyo. Pangalawa, kailangan... Patayin nyo muna, sabi niya. Patayin sa trabaho. Oo nga, no? Ano yan? At saka imagine, iniisip ko lang, sa dinami-dami ng mga santo at santa natin sa buong daigdig, halos hindi na natin halos alam at kilala, no? Kung Sabi sino lang, kung minsan nga, mga sisters, sariling patron natin, hindi natin lubusang kilala, di ba? Oo. Sa record, hindi ko alam kung gaano katotoo yun. 10,000 daw yung mga saints natin. Opo. Sabi imagine, nila, dami, no? Pero ilan lang? Pero yun, ilan lang ang sikat talaga. Ilan lang yung mga sikat. Kasi nga, actually, ito, tiningnan ko nga, sino yung mga may feast days sa Mayo. Itong May 1st pa lang, ha? Ang dami na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 times 2. 28 na. Kagad. May 1st pa lang yun. O yung May 2nd, ang dami din. Multiple per day. So, sabihin mo ng average of 10 per day times 31 days. Grabe. Mayo pa lang yun.
Oo. Ay, may ibang 300, araw kunyari, pa. 300 for the month of May. Oo. Imagine, 300. So, kaya yun sinasabi, nirereklamo ng ibang ina na, bakit ko ikakalendaryo yun, anak ko? Eh, di ang dami-daming kaparehong pangalan. Hindi totoo yun sa dami ng santo Mamili ka. natin. Mamili ka hanggang gusto mo. Ang Paano ba dami. ina-assign yung feast day ng mga santo? Kunwari, yun ba? Kung kunwari, pag ako ba namatay, yung pipiliin ko na feast day kung ano yung gusto ko o yung birthday ko. O, paano ba? Paano ba? Nasabi natin Yung kanina, kamatayan. kung kailan namatay, Mhm. na yun ang magiging feast Feast day, day. mo. Pero may time na talagang hindi mo alam kailan Oo pa po. talagang namatay. Opo, kasi nung, So, gaya na, lalo na kung mga... nung unang panahon. wala naman ng kalendaryo nun eh. Tsaka yung magde-determine lang, yung obispo sa lugar na yun, at siya yung magpapatotoo na ganyan-ganyan ang nangyari, yung proseso, ganyan-ganyan, kaya yun na-declare na santo o kaya santa. Pag Pero, ganun, assigned yung date. Yun. yun lang, yung I think pag-assign yung pag-assign ng petsa. date, yun nga, una, kung pwede, kung kailan siya namatay. Pero pangalawa, sabi nga santo. Pero, Para hindi Ilalagay, masikip. no? oo. Para hindi sila, ang tawag dito, hindi nag-umapaw sa isang petsa lang, no? Oo, imagine nga. May first pa lang, 28 na. Pero alam nyo, very challenging yata yan. Iniisip ko lang, more than 10,000 yung mga saints natin. Ilan kaya yung pwede nating ma-memorya bawat araw? Gosh. Dami, yan? no? Parang full-time job kung gagawin natin yun, di ba? Grabe. Pero usually kasi Dami. yung mga sikat, yung mga tinatawag na incorruptible, di ba? Ayun, Oo. incorruptible, yung talagang Ay, hindi ano po yun? naaagnas Teka, yung mga kwento mukha natin. nila. Ano yun? Yung katawan nila, I mean, Ano nananatiling yun? fresh. Ano yung incorruptible? Ibig bang sabihin, wala siyang corruption na ginawa? O Nung kaya- siya'y nabubuhay? O kaya hindi ninakaw yung kanyang katawan. Oh, no? yun. Paano Di yun? ba? Paano yung Hindi, incorruptible? yun ang na yan? mga taong namatay na hindi nalusaw ang isang parte o buong katawan nila. Oo, buo pa rin Supposed sila to be, di ba, pag namatay ako, na decade. after 5 years, buto na lang ako. Kung mayroon man natira, buhok, di ba? So, supposed to be, yung mga incorruptible na sinasabi, may natitira, it's either dila, kagaya ni St. Anthony de Padua, o kaya yung kabuuan, as in parang Oo, tulog ang dami. lang. Oo, Ang si dami. St. Bernadette ng Ang Lourdes. ganda, oo. Oo, talagang ganda as niya. in, parang buhay Fresh. na buhay. Oo, fresh pa At yung may itsura. mga malambot pa sila. Yes. Hahawakan mo, Parang tulog malambot. lang. Oo. Meron pa nga milagro yung dugo lang na nasa bayal nila. Pag yung feast day nila, nagiging Nag-liquefy. liquefy. Nagli-liquefy nice. yan. Oo. Imagine, no? Talagang yung pagiging milagroso nila. Ay, i-assign mo na Nakakamangha. lang ng ibang araw yan. Ang ganda. Incorruptible natin. The incorruptible Ang dami saints. nila. Anuhin natin Hindi yan. tayo matatapos. I-discuss natin, ano ba yung mga incorruptible na yan? Yun nga eh. Kasi, napaka-interesting pag-usapan ng mga santong ganon. Pero balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Fiestas, Yung mga pag-a-assign. santo. Paano ba yung, so pag may mga fiesta na, o feast days fiesta, Fiesta. diba? Kunyari, etong santong to, paano nagkakaroon ng fiesta? Kunwari, ako iniisip ko, nung si Santa Rita, actually, nakanonay si Santa Rita, 1900. Oh, imagine. Pero yung bayan namin, 1722, Santa Rita na. Paano Kasi, nangyari yun? beatified na siya noon. Mm. Oh, pag ganun, paano yun? Paano nagkaka-fiesta? 'Di ba? Ano yung interesting na nangyayari? So bakit tayo may Palo Sebo, may banderitas na, may kung ano-anong may misa, may mga novena. Mga activities. Oo. Oh, na bakit ginagawa? Paano nangyayari 'yon? Siguro sa ating pagbabasa, yung fiestas kasi isang form, isang uri ng pasasalamat at isang uri ng pagpupugay din sa ating mga santo. 'Di ba? Yung ating mga bayan kasi lalo na dito sa Pilipinas, isang bayan, isang santo dahil yung founders ng mga bayan yung mga Kastilang missionaries naman eh. Kaya malaki yung impluwensya ng mga Kastilang iyan sa daong nila sa ating, yung sa pananakop nila sa ating bansa. Dahil sa kanila natin naman ang pagiging religyoso eh. Oo. No? Kasi unlike now, 'di ba ngayon pag kunyari gusto mong bumuo ng isang town, by Congress, by Act of Congress na yan eh.
political na yung Political. proseso. Oh. Pero noong unang panahon, hindi ganon. Yung mga missionaries maghahanap ng settlement. Kunwari, isang lugar, Kristiyano na ba tong mga to? O hindi? Kung hindi pa sila Kristiyano, ayun, magsisimula na evangelization, katakot-takot na catechizing. pag-catechize. Tapos, itatatag nila yung mga plaza complex na tinatawag, di ba? Tinitipon yung mga tao sa isang lugar. Kaya kung titingnan natin yung tinatawag nilang, kunyari, dito sa San Fernando, downtown, di ba? Nasa gitna yung palengke at yung simbahan. At saka yung City Hall. Yung Nakasentro. City Hall. Nakasentro para doon lahat nakikita-kita yung mga tao eh. Oo. Usually, ganyan yan eh. Magkakatapat o basta magkakatabi. Magkakatabi halos. lang. Hindi lalayo doon. Actually, ngayon proven yun eh. Good planning yung ganon. Parang may grid, may something like that yung tawag. Grid, ibig sabihin, sa isang lugar matatagpuan mo. Kasi it saves time and effort kung may nilalakad ka nga naman, kung may pupuntahan ka, may aasikasuhin. Tapos lahat. Oo, lahat. Nandun na eh. Nandun. All in one na siya eh. O sa pagka amin. sinabing, nasa ng parokya ng San Isidro. Ay, dyan po katapat ng San Isidro Elementary School. Yun na pala. Yun. Oo. Mabilis. Oo. Tapos, syempre, kapag gano'n na, may settlement na tinatawag, under whose patronage, kanino Ipapatron. dapat may patulunan, di ba? Mm-mm. Dapat atin niyang patulunan, ing Meto nga balen, lugar. o ing meto nga lugar. Kanino? Kung sino yung mga assign santo. na santo or Oo. santa, no? Dito sa Pampanga, kasi Augustinians yung ating mga unang missionaries, di ba? Kaya kung mapapansin mo, Augustinian saints or yung mga lumang santo, old saints, not necessarily Augustinian. Yung ating inang mahal, Mother Mary, di ba? May barrios named after her. Tapos, kadalasan, halos lahat yata, minsan Agustin. Halos. Santa Monica. Agustinian eh. Agustinians. Oo. Tapos yung mga lumang santo, di ba? San Vicente Ferrer, meron din yan. Meron. San Nicolas San De Luis. Tolentino. de Tolentino, meron din eh. So yung ganun natin na traditions, depende. Siguro kung yung isang lugar, 'di ba, yung Pilipinas hinati-hati naman ng missionaries yan. May Franciscans. Kung yung missionaries doon sa kanilang lugar, mga Franciscan saints siguro. San Francisco, ganun naman yan. sila. Oo nga, no? Siyempre. Tapos, di may patulunan na sila, may Patron patron na. saint. Tapos, ano yung ginagawa? Pag kapistahan ng mga santo, usually naman kung hindi gagawin mo lang magsisimba, 'di ba? Pero tayo hindi. Talagang may sineselebrate natin. For example, May novena. Oo. Ano yung novena? yung Siyam na araw. siyam na araw na, kumbaga paghahanda ito bago talaga yung kafiestahan ng santo or santa napintakasin natin, ika nga, no? So, sa iba nga, yung mismong kafiestahan, yung may mga tinatawag tayong festival. For example, yung San Isidro, Labrador, di ba? Sa Lucban, Quezon, may tinatawag tayong Pahiyas Festival, di ba? So, yung produkto nila mula sa kanilang, yung ani nila, kung ano yung sinasaka nilang gulay man yan o prutas, talagang dinedecorate sa mismong bahay nila. Buti hindi nilalanggam, no? Dahil ang tawag dito, Gulay naman eh. hindi, yung iba, yung ginagawang tawag dito. Keeping. Kinikiping, oo. So, ang gandang tingnan. Inimagine ko, oo. Yung lahat ng mga may San Isidro ng kafiestan, ganun ang gagawin, pahiyas, no? Ang ganda yata. Kaya lang, mag-spend sila. Oo. Kaya lang sabi naman, alala ko si Lola pag sinasabi na, naku, kasi kami sa Santa Rita, kapag weekday, hindi masyadong maraming bisita. Yung weekend, Sabado, Linggo, yan yung talagang Dinadayo alas talaga. 4 pa lang after the first mass, may bisita ka na hanggang gabi. Tapos pag kunwari weekday, sasabihin, Lola, wala naman tayong masyadong bisita. Gastos pa na ganon-ganon. Yung magtauta pang marakal. Sasabihin niya nun,
Once a year lang yan. Dapat pinaghahandaan kasi hindi ka magpapasalamat ka nga pong tita, etc. etc. I'm sure ganun din yung ibang matatanda, yung kinag-ugalian. Oo, yan ang pinaka-reunion nila. Para ng pagpapasalamat sa Diyos. At yun nga, yung pagtitipon-tipon, hindi lang ng mga magpapamilya, kundi yung mga magkakalap. Kung minsan nga, yung kayo na hindi natin kakilala, diba? Pinapatuloy natin. Mapagpatuloy tayo, tayong mga Filipino. Oo naman. May alam akong bahay, bukas yung, syempre, yung bahay sa taas, nandun yung mga bisita. Pero yung sa baba, may open din na espasyo, may papag, may mesa. Kahit sino pwedeng pumasok. May pangmasa, no? Kasi kahit hindi mo kilala eh. Oo, mahirap kasi magpapasok eh. Pero, at least kung hindi ka nila kilala, pwede kang kumain doon. Welcome ka pa rin. Wini-welcome lahat. Yun ang kagandahan nating mga Pilipino. Pero nung bata ako, natatandaan ko sa San Fernando, pag piyesta, ang daming tao talaga sa simbahan. Pagkatapos nun, kakain sila sa karinderya. Kaya piyestang kari ang tawag eh, di ba? Oo. Hindi pa uso yun mismong naghahanda yung mga ang bahay-bahay. Naghahanda, oo. Kasi city. Siyudad kasi Noon pa naman. Ngayon, sad to say, baligtad. Kumukonti yung nagsisimba, diretso sa bahay. Sa mga bahay-bahay. Oo, tsaka yun ang mentalidad, no? Mentality ngayon na pag sinabing piyesta, ang pumapasok sa isip, pagkain. Wala nang pagpapasalamat muna sa Diyos. Oo, wala. Nawawala. No? Usapang pagkain na naman. Mag-break muna tayo. Children of Easter morning, we sing to celebrate our new lives. The dawn of an eternal morning, the fulfillment of our ages' desires. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to beckon those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our night celebrate this Easter morn. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's life. Now this meaning to our life of dying. For the Lord our God is stronger than night. With joy we dedicate our lives to the service of the God of life, His goodness we've known, until our lives become such a song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in this song we sing, this song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be a song resounding in praise to the goodness and glory of God. We are the children of Easter morning, we sing to proclaim the Lord's life. Now this meaning to our life of dying, for the Lord our God is conquered the night. With joy we dedicate our lives to the service of the God of life, His goodness we know, until our lives become such a song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in the song we sing, this song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song resounding in praise to the goodness and glory of God. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in this song we sing, this song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song resounding in praise to the goodness and glory of God. We are the children of Easter morning, we sing to celebrate our new life. The dawn of an eternal morning, the fulfillment of our ages' desires. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to beckon those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our night celebrate this Easter morn. We'll keep on singing till our night celebrate. Singing till our night celebrate this Easter morn. This Easter morn. Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Sister Tess, may kinukwento ka kanina kapag nakikipag-fiesta. Oo, kasi naalala ko nung maliliit pa kami, si nanay,
pagka panahon ng fiesta sa amin, yung mga kaibigan, mga kumare, yan, nagpupuntahan, may daladalang mga tinatawag natin sa Kapampangan na ambag, no? Ganun din ang gagawin niya. Halimbawa, March 19, fiesta ng Kabalansyan. Naku, makikita mo, beforehand pa, 1 week before, naka-plastic na yung mga kunyari, Del Monte in cans na, ano ba ang tawag doon, tita? Fruit cocktail. Fruit cocktail, o kaya pineapple chunks. Tapos, o kaya, 2 kilong asukal, may kasamang kape, at saka pa creamer. Yan. Okay, isang Mamimiss set ko na yan. toyo, suka, Oo. gano'n, di ba? Condiments. Condiments. Oo nga ayan, naman. Iba-iba. Pero ngayon, parang wala na ako nakikita. Wala na rin sister. akong Parang napapansin. naalis yung Wala na, no? kultura natin. Yung basta na lang. Ang Pupunta. nakakaya pang naging practice natin ngayon, Mm-mm. pag kinumbira mo yung isang kaibigan mo, walang pasabi, magsasama siyang isang jeep. Ayun, patay ang may bahay. May Pag kurilyo na. nagkaganon. Oo. Kaya naalis grabe. tuloy yun. Yun dati, marami ang nagpipiesta, yung naghahanda. Ngayon, kumukunti na. At saka yung pang na-observe ko, dati-rati, nung malilit pa kami, bispera pa lang ng fiesta, o kaya yung madaling araw, maririnig mo na yung mga baboy nag-iiyakan, sabay-sabay na kinakatay o sunod-sunod na kinakatay. Ngayon, tahimik ang May meat shop bispera na ng kasi. May meat fiesta. shop na. May meat shop Oo, na. May pero birth- nakakamiss yung ganun. May murder. May mga Silent butchers. murder na. Pero yun yung pinapakita, di ba? Kasi kung magbibigay ka ng ambag, ikaw din nagse-celebrate. Hindi tulad ngayon, para makikikain ka na lang. Oo, no. Yung Nawawala naaalala ko na. pa noon, kasi may uncle ako dati dito sa San Fernando. Mm-mm. Bago kami pupunta ng bahay, or basta't bilin ni Lola kailangan magsimba ka muna. Oo. Simbahan muna bago Oo, kain. Oo, hindi pwede Pasalamat yung muna. basta't pupunta ka lang sa bahay, makikikain, tapos uuwi ka na. Tsaka kung kayo napapansin ninyo, kapag raw first time mong puntahan ng isang lugar, first dapat yung step mo sa simbahan muna. Mag-wish ka raw doon. Naku, sasabihin na naman tayo na napakamanang natin. Kumbaga talaga, Napaghahalata. chine-cherish lang natin kasi kung ano yung mga naging past Oo. traditions natin At saka na yung magaganda. turo. Di Mga ba? turo ng matanda sa atin. Magaganda kasi. Naalala yun, ko yung sinabi mo, yun, pagkatapos kumain, aalis na. Mhm. Hindi na totoo rin yun. Nag-stay pa. Tapos makikita mo, pag yung nakahanda mong sweet, mga candies, Oo. yun yun mga nakabalot. Kasi pwedeng yung minatamis mo, kalamay. Napipilitan silang kainin yun. Kalamay. Doon lang. Hindi, pero wag ka. Pag ang sweets mo, yung mga Di na pastillas, nadadampot. nadadampot yun. Naku, Minsan ang kuwala. buti na lang pala kami. Wala na nung bisita. Ay, binabag pa yun. Mabilis Nakakaya kasing damputin talaga. Oo, iba na eh. Diba? Pero yun, kailangan balik-balikan natin kung ano talaga yung history, yung kasaysayan ng ating pagfifiesta. Hindi lang dapat yung makikikain ka. Oo. Oo. Tsaka, yun nga, no? Yun maganda sa kultura, yun sanang i-adapt natin. Ibabalik. i-maintain Sana natin. maibalik. Oo. No? Napaka-secular na kasi ngayon. Yun Kung nga minsan, eh. Nakakalungkot. may kaklase ako, tawa ng tawa, sabi niya, di ba may ibang religion, may ibang sekta sa atin na hindi naniniwala sa Fiesta. fiesta, yung mga santo-santo. Oo. Sabi niya, bakit nakikikain? Kain ka. Yun nga. Tapos tawa Tama. ng tawa itong kaibigan ko, sabi ko, ikaw talaga. Tapos, ang lakas-lakas pang kumain daw. Kayo, ha? Kaya sabi ko, baka Ay, naman nako. hindi in-explain na yung pupuntahan nila, kapistahan talaga. Sabi ni kaibigan, dapat nag-isip naman sila, buong bayan naghahanda para saan yun. Hindi naman birthday lang yun, di ba? Hindi ganon. Sabi ko, iba na, secular na kasi yung orientation ng mga tao. Pero sana maibalik yung Magandang naging kaugalian natin noon, no? Maganda yung kultura natin. Yun Oo. nga lang Nasa pawan na eh. Oo, Oo. nawawala na. So, kasi tayo, nakamulatan natin, kaya ganon yung panghihinayang natin na nalulungkot tayo sa nakikita natin sa panahon ngayon, di ba? Na hopefully so. ikaw kasi, laking simbahan. Parang kami naman hindi, no? Matanda pa ngayon sa iyo eh. Oo, mga laking... Laking tindahan ako.
tindahan eh. Laking tindahan. Ay, grabe. Kaya yung mga yung mga ugali ng mga lola alam na alam natin. Kaya nakakatuwa naman talaga, kailangan isipin uli natin kung ano yung may texter tayo from 1613. Good PM po. Mag-share po ako sa topic ninyo ukol sa kung papaano nagkakaroon ng fiesta celebration. Sa simple understanding ko po, ito ay parang birthday celebration sa araw ng kapanganakan o kamatayan ng isang pinaparangalang santo. Ang fiesta po ay social-religious celebration. Religious in the sense it honors the saint, social in the sense that people in that particular place have the occasion to get together. Salamat po. Ayun. Uy, ang ganda ng sharing na to Tama po yung inyong pagbabahagi sa atin ukol sa mga kapistahan. At tama nga po, birthday in heaven ng ating mga santo yun. O santa. Mga pintakasi ng ating mga bayan at mga baryo. Oo. Tsaka tandaan natin yung pagseselebra natin ng fiestahan. Ito ay pasasalamat, no? Dahil sa